Yung mag-camping ka ba naman sa bakuran na may bakuran? Gawad. Eh di naabutan ka ni kagawad. Awkward. Kasi bypass na kasi to. Pumasok ka ba naman sa isang private property para mag-camping? Ano yung na-expect mo? Napakaganda naman kasi talaga ng lugar. Tapos sumay trip ka pa sa isang monumento na nasa bundok Oh my God, ang laki pala nito. na inaakala mo meron kang maaabutan sa taas at makakasama. Ba't kinikilabutan ako? Yung pala, ikaw lang mag-isa. Ba't ang creepy? Kaya para gawin nating, kung meron mang naninirahan dito, bari-bari po, tabi-tabi po, namamasyalan po. Ayoko na Natkit niyo na, nanunuyo yung lamunan ko. Ang boy first time nyo, Ayoko na mag-ikot-ikot dito. binalot na naman ng takot. Baba na tayo. Bigat ng aura. And welcome back to another van life episode. Bago tayo mag-proceed sa camping, samahan niyo muna ako sa isang lugar na noon ko pa gusto puntahan. 2 taon na tayo nakatira dito sa Nueva Vizcaya. 11 kilometers lang ang layo nito mula sa Alitaptap Base Camp. Ngayon pa lang natin mapupuntahan. Dr. Jose Rizal Shrine Complex. Let's go. So magbabayad tayo ng 30 pesos. Okay. Hello po. 30 pesos na entrance. Wala tayong barya. So naka-discount ako ng 15 pesos. Ma'am, thank you po ah. Maraming salamat po. So pagdating natin sa taas, wala naman daw katao-tao. At first time nating malalapitan itong shrine ito. Kasi natatanaw to kapag nasa highway ka eh. Buong akala ko shrine ito ni Mama Mary. Jose Rizal Shrine pala ito. Oh my God, ang laki pala nito. Isang tourist destination dito sa Bayambong, Nueva Vizcaya na madalas ko rin nakikita sa mga posts sa Facebook. Hindi ko binigyan masyado ng pansin kasi parang normal lang naman na mayroong ganyan kahit saang lugar. Okay, andito na. Oh my God, ang laki naman. Ba't kinikilabutan ako? Kilabot agad ang naramdaman ko pagkapasok sa gate. Wait. Dito tayo. Oh my God. Sobrang laki. Ang laki ni Jose Rizal. Oh my God. Ba't ang creepy? Wait. Ang bigat ng aura. Alam nyo, una sa lahat mga first timers, aaminin ko sa inyo, takot ako lumapit sa mga ganito, sa mga ganitong aura ng lugar. Hindi ko okay. Pero syempre sa pagbibigay galang natin sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Of course, itong lugar na to, sagrado to. Syempre, bayani natin yan eh. Pero nagkataon lang kasi ngayon na walang pumuntang, wala akong kasabayang, kinikiliputan ako. Wala akong kasabayang mga turista dito ba. Mga nagra-rides ba, nagbumotor. Mga pala nagmotor tayo para mas mabilis tayo pasyal dito sa sa Nueva Vizcaya para gawin nating nagulat ako. Ano to? Sino siya pala na Mabini? Para ma-explore natin yung ang pagmumotor ay isasama na natin yan dito sa ating pagbabiyahe at pagka-camping. Gagamitin ko yung motor pang explore dito sa Nueva Vizcaya. And so naman, kung pagpapalain tayo, kung pwede na tayo magdala ng motor sa sasakyan,
mas okay yon. Pero sa ngayon, gagamitin ko muna itong motor na to para pang-ikot dito sa Nueva Vizcaya bago natin gawin yung gusto nating ng pagka-camping at pag-van life. Hindi ko ma-imagine na ganito to kalaki. As in, syempre malayo, maliit, pero pagdating ko dito, kinilabutan ba ako kasi napakalaking monumento to. Pero susubukan nating akyatin kahit na medyo dinadaga ako sa mga ganitong lugar. Ano ako hindi ako fan talaga ng mga monumento at yung mga lugar na paano ko i-explain? Yung mga ganito. Mabigat yung pakiramdam ko. Pero syempre, hindi naman nakakatakot itong lugar na to. Is binisita natin. Grabe. Napakalaki ng shrine na to ni Jose Rizal. Gusto nyo makita kung gaano kalaki ha? Wait lang ha. Kung gaano ako kaliit dyan sa shrine na yan ha, papakita ko sa inyo. Hindi naman tayo magtatagal dito. Ayan, para makita nyo kung gaano ako kaliit at kung gaano kalaki ito. Lalapit ako doon para makita nyo kung gaano kalaki yung size nitong monument ni Jose Rizal. Kung meron mang naninirahan dito, bari-bariya po, tabi-tabi po, namamasyalan po. Ang bigat. Wait. See? Kung gaano kaliit, kung gaano siya kalaki. Babasahin lang natin kung ano ang nakalagay dito na mabilisan lang. Kinilala bilang pambansang bayani ng lahing Kayumanggi. Siyempre, tinuro na sa atin yan. Okay, so all about pagkatao ni Jose Rizal at kung ano nagawa niya sa bansa. Napag-aralan naman natin yan. So wala lang akong idea kung kailan to itanayo, pero magagawa natin yun ng paraan. Ang Rizal Shrine ay matatagpuan sa Barangay Kasat, bayan ng Bayumbong dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ang shrine na ito ay naglalayong magtayo ng pinakamataas na estatwa ni Jose Rizal sa buong mundo na merong taas na 50 talampakan. Grabe ang taas. Sinimulan nito noong 2004 ni Mahmoud Asfour, isang dating Jordanian national na naging naturalisadong Pilipino. Naging inspirasyon si Asfour na tumulong sa Pilipinas matapos siya iligtas ng isang driver ng truck na Pilipino sa Saudi Arabia. Ang dambana ay nagsisilbing parangal sa mga bayaning Pilipino at ang mga estatwa ng 16 na mga bayaning ito ay matatagpuan sa buong parke. Ang parke ito ang pangalawang pinakamalaking estatwa ng pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Kumikinang ang malaking estatwa sa tanso, kahit na karamihan sa mga estruktura ay gawa sa fiberglass composite. Okay, tara. Ayoko na Nakit niyo na, nanunuyo yung lamunan ko. Ayoko na ikot-ikot dito. Sinilip lang natin itong lugar na to. Bye-bye, bayaning Jose Rizal. At kailangan ko nang lisanin na mabilisan ang lugar na ito dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Nabasa ko rin sa mga articles na meron talagang dalang mabigat na pakiramdam kapag andito ka. Baba na tayo. Dahil siguro ang lugar ay hindi na masyado napupuntahan ng mga tao. Natakot lang ako kasi mag-isa lang ako dito. Tara na, iwanan natin ang lugar na ito. Pag pupunta kayo dito, siguraduhin yung hindi kayo nag-iisa, okay? Para hindi rin manuyo ang lalamunan nyo. Alam nyo na. Sa bawat biyahe natin, isang bagay ang pwedeng wala sa loob ng camper van, ang tubig. Bulag yung beer drink. Oo. Bulag na naman. Lagi yun ang bulag, ano? Sa mga susunod na, hindi, bukas. Bukas. Tara. Oo. Bili ako ng tinapay. Alright. Okay mga first timers, welcome back to another van life episode. Napakaganda ng panahon natin, golden hour kung tawagin. Tignan nyo. Malubog ang araw.
Kung nagtataka kayo kung bakit ganitong oras na ang alis namin para mag-camp, meron lang kaming babalikan na isang lugar dito dito lang din sa bayan ng Solano na pinuntahan natin to dati. At naspatan namin na maganda siya pagkampingan. So hindi naman siya campsite, isa lang siyang bakuran ng isang kagawad na naging kaibigan na rin namin. Kasi kaya 5 PM tayo ngayon magsisimulang bumiyahe. Kasi nga kaninang umaga wala akong ginawa kundi magmotor dito. Paikot-ikot ako dito sa Solano, sa Bayumbong. Di ba nga nabanggit ko nga last vlog na mas masarap magmotor dito sa Nueva Vizcaya kaysa sa naka 4 wheels tayo? At least ngayon ay na-appreciate ko na kung ano yung kanya-kanyang purpose ng mga sasakyan. Magkakaiba sila pero iisa lang ang naibibigay nila sa akin. Ang ma-enjoy ang kapaligiran. Ang ma-enjoy ang gandang bigay ng kalikasan. Ultimo yung mga random na nakikipag-usap ako sa mga lokal. Kamukha kang kaibigan ko. Si Dodong Lagan. Nagagawa ko ulit. Girlalo ka, no? At iba ang epekto na nagagawa ng mga eksenang ganito. Kahit tapos na ang Pasko, Ba't namasko pa? Pasko pa rin. Bye-bye, Dodong Lagan. Mga kabuabis kaya ko dito. Ultimo yung mga rice terraces dito sa mga kabundukan, ang bilis ko nararating. Sabihin na nating me time, pero me time na kasama mo ang kalikasan. Sa totoo, na-relax ako sa ginagawa ko ngayon ganito. Ayaw ko nang bumakbak ng motor tulad ng dati. Ako'y utang-utana sa ganun. Nasa panahon na kasi tayo nang hindi na tayo pabilisan eh. Doon tayo sa pachilan na tayo ngayon. Nagbabalik ulit ako ba sa pagmumotor, kaya dala-dala ko palagi itong ating Suzuki Avensis. Ang dami kong napapasok ng mga liblib dito para maghanap ng mga ibang spot na posibleng pwede nating pagdalhan ng camper van natin. Nagpalipad ng drone. Kasi nung nasira kasi yung drone natin, kung naaalala nyo, yung drone natin, dalawa yon. Meron ako dalawang drone. Tapos, na-crash ko yung dalawang drone sa loob ng isang linggo. So, sa loob ng isang linggo na walan tayo ng dalawang drone. Ganun katindi. Pero yung isa kasi, hindi ko na pina-repair ba. Kasi talagang malala eh. Pero yung isang maliit, lumilipad pa rin naman siya. Pero at least, meron na tayong bagong drone na magagamit ngayon. Pero ito pa rin palaging gagamitin ko. Kumbaga, hindi ko siya i-echapuera kasi okay pa naman siya. And then, yung backup drone natin, itong ginagamit natin na pangmalakasan na, ito yan kapag medyo malakas yung hangin. Tapos kung kailangan natin magpalipad na medyo malayo-layo talaga yung distance, ito yung gagamitin natin. Pero pag sa camping o sa camping spot lang din naman, or establishing, ito na yun. Okay to, palag pa rin yan. So maglulup tayo na magdadala ako ng dalawang drone para at least meron tayong backup. Nakakatawa yung experience ko dun sa Jose Rizal Shrine, no? Hindi maitago sa itsura ko, sa galaw ko na anxious na ako sa sitwasyon ko doon na ako lang doon mag-isa. Ambot talaga. Si Prisha ay nakabili na ng paborito niyang pandesal. Pandesal na babaunin namin para sa agahan. Okay, let's go. Tignan nyo yung panahon, no? Grabe, di ba? Napakaganda. Kaya nga, di ba, sabi ko, susulitin talaga natin yung
yung malamig na panahon na tinatamasa natin ngayon. Talagang susulitin talaga natin to. Actually may mga schedules tayo na kailangan nating bumaba, pero iusod muna natin kasi ayaw muna naming iwan yung malamig na lugar na to eh. Gusto ko lang pala munang batiin yung kaibigan ko, yung kaibigan natin na si Mountain Junkie from Baguio City, na dapat magka-camp kami sa Lake Tabeo. Dapat 3 days 2 nights kami nandoon. Kaso dahil nga may mga kailangan kaming gawin, so sabi namin mag-overnight na lang, isang gabi na lang kami doon. Sila yung nauna doon. Ngayon ang problema, first night nila, sila yung unang naka-experience ng sobrang lamig daw ng Lake Tabeo daw, as in sobra. So kami nagdalawang isip na agad kami kasi nga dito pa lang sa Nueva Vizcaya, nagsi 16 degrees, talagang ang hirap na yun, ang gigising na sa umaga yung lamig ba. Parang feeling mo nasa freezer ka talaga. Hindi kami nakatuloy. Yun na sana yung chance na ma-experience na natin yung Lake Tabeo. Since na noon pa naman namin talaga sana gusto puntahan yun, magmumotor lang kami kasi nga hindi talaga kakayanin yung lugar na yun. So for the experience lang, kahit isang beses lang sana na makapag Lake Tabeo ba, so hindi pa natuloy dahil natakot kami sa klima ba doon kasi nag 5 degrees daw eh. So mukhang nakikinita ako na sigurado yan na magkakasakit talaga kami kapag tinuloy namin. So next time na lang. Okay, narating na natin yung lugar na kung saan tayo magka-camping. Sige, tawagin natin camping ito. Ang ganda talaga dito. Diba? Ang ganda. Kita niyo yung kubo na yon? Yun ang para magiging base camp natin. Pero syempre, hindi tayo naman matutulog dun. Doon natin ilalagay yung camper van natin. Kasyang-kasya, maliit lang to eh. Literal na magka-camping tayo sa gitna ng mga palayan. Palayan na merong palaisdaan at merong napakagandang bundok sa likuran. Ito yung benepisyo ng kakamotor ko. Kasi nakakaikot ko, nakakahanap ako ng mga spots dito sa Solano, Nueva Vizcaya na pwede nating gawing spot ba. Dito na tayo? Sige. Dito pa daw kami. Sa may pinakakubo. Okay, pwede naman natin simulan mag-relax. Yan, okay na yan, mahal. Goods na yan? Oo, Goods na yan? Matadaan na naman si... Kuya? Ayan, sakto lang. Pansin mo, kapag nagpa-park ako, palagi akong paatras. Hindi ako lagi pa tumutusok ba sa parking, sa mga pader. Alam mo kung bakit? Bakit? Dapat ang parking talaga, lagi kang nakausli yung uso mo. Parang ready on the go ka. On the go. Para just in case man na may emergency o kailangan na kailangan mong bumatche na mabilis, sisibat ka. Correct. Ang ganda kasi dito. Ayun o. May fish pan. Di ba? Kaso sabi ni Kag-Awad, o nga pala, nakapagpaalam naman tayo sa kanya na, at alam niya na dito tayo mag-overnight. At ito yung kanyang kubo ba? Kanyang rest house dito. At dito rin, meron din siyang another fish pond. May aso tayong magbabantay, may CR tayo dyan. Katabi natin yung palayan. So ganito lang, paalam-paalam hits lang tayo sa bakuran na may bakuran. Kasi ganun din naman eh. Kung pupunta tayo sa mga sikat na mga campsites, maliban dun sa napapagastos talaga tayo, ano ba yung habol natin kasi? Di ba nagka-camp tayo para ma-embrace natin yung peace and comfort na binibigay ng nature. Ano bang tawag sa ganito? Di ba? Ano bang tawag sa ganyan? Ano tawag dyan? Di ba? Sunset. Pare-pareho lang yan. Pero syempre, kapag ganito, yung mga pinagkakampingan natin o kung saan tayo nagsistay overnight, mas malawak yung cope ba nung pag-embrace natin sa nature at yung pag-embrace ng nature sa atin. Kasi lawak eh. Di ba? So ang buong magdamag natin ay dito yan sa spot na to. Libre.
maayos ang signal natin. Wala tayong problema ngayon sa signal. Malakas. Ayan na si Yuno. Gawad! Gawad! Magandang hapon po. Si Kagawad. Hello po. So kanya-kanya kaming task. Siyempre si Presh ang magluluto ng pagkain namin. Ako ang maggagawa ng tulugan. O nga pala mga first timers. Kasi nakikita ko kasi sa comment section, may mga nagtatanong sa akin, siguro mga 3 o 4 ang nagtatanong kung ano daw yung brand nitong LED light na to na lagi nakakwintas sa akin. So papakita ko sa inyo. Ang brand nito ay Nature Hike. LED light siya na kwintas ba? Na mayroon ding clip ba na kung gusto mong ilagay dito, eh pwede naman. Ganyan. Or magnetic din pala. O pwede rin siya sa ano, sa mga metal. Ayun oh. So ito ay naregalo ito sa akin ng kaibigan natin na mag-asawa, si Bot and Cat. Pero ito mga first timers, itong ilaw na to ay binibenta ko na to sa TikTok. So kung gusto niyo ng ganito talaga, at interesado kayo, pumunta kayo sa TikTok account ko at pumunta kayo dun sa showcase ko, makikita nyo itong mismong ilaw na to na binibenta ko. Meron siyang 3 modes ng ilaw. Una, warm light na mix ng puti at dilaw. And then, ito yung parang normal na bugal lang. And then yung isa, mas malakas. And then yung isa is kulay pula. And then, ganoon lang siya kasimple. Tsaka napakagaan. Check nyo sa TikTok ko, boy first time. Tay, hindiram na po namin yung table mo. So what's for dinner natin, mahal? Beef broccoli. So bago ko nga pala simulan yung pag-aayos dito, ikwento ko lang. Alam niyo ba mga first timers dito, itong broccoli na to, di ba pag ino-order natin dyan sa city o ba sa anywhere na kapatagan, di ba mahal to? Mahal to, di ba? Imbis na nagbo-broccoli tayo sa pagluluto natin, mas pinipili natin na ano yung isa, yung kulay puti? Repolyo. Hindi, ganito rin. Yung isa. Ayun naman, sabihin na naman nila, hindi ko alam. Alam na nila yun. Yung kulay parang ganyan pero puti. Cauliflower! Ayun! Yung cauliflower na lang yung pinipili natin kasi yung cauliflower mura. Ito ay mahal. Pero alam niyo ba mga first timers kung magkano to per 2 kilo ha, kung magkano dito sa Nueva Vizcaya? 100 pesos. Hindi ka naniniwala? Punta kayo Nueva Vizcaya. Pagdating nyo ng Solano, makikita nyo sa highway, abutan kayo, may mga placard. Broccoli, 2 kilos, 100 pesos. Same din sa patatas. Same din sa mga kamatis. Ang mumura. Luya, mas mura dito. Siyempre, Luya Capital of the Philippines na ang Nueva Vizcaya. Oo. Kaya just in case mapunta kayo ng Nueva Vizcaya ulit, pagdating nyo ng Solano, ako, bumili ka na sa katutak na broccoli kasi napakamura. 2 kilo, 100 pesos. Yung iba nga, binubuhusan lang daw na mainit na tubig to eh, no? Pwede yun? Oo, para crunchy siya, gano'n. Okay. Ito yung beef na halagang Magkano yan? 150. Di ba? Basta Kasi- halagang 200 pesos lang lagi. Kasi dalawa lang naman kasi, yun nga, yun ba yung goal natin? Oo. Every meal natin, Meal is natin. 200 pesos. Oo. So ito, halagang 200 pesos na beef. Hindi, 150 lang yan. O nga pala, 150. Tapos ito, mga ingredients. Di Hindi, 200. 200. Sarap umuhid to, no? Ang mura para ang mura ng lahat, no? Okay, tapos na ako sa tulugan. Pang 5-star hotel yung pagkakalatag ng beddings, di ba? Ano yan? Ang talong. Nagpaalam ka ba? Oh, syempre. Nila ako kay Kagawad. Nandiyan na nga siya sa tabi ko eh. Yung sampalok na matamais. Saan po? Doon pero may aso doon. Si Kagawad, nag-alok, may aso. Salamat ka. The smallest eggplant in the Philippines. Pinoy. Si Kagawad, kung ano-ano ang inaalok sa amin. Thank you ka naman. Salamat po. Ito naman, di pa nga ako ano eh. Bili na ako yung magluluto na ah. Magluluto na sana si Prisha, pero si Kagawad, pinapakita sa amin kung gaano nga ba kalawak ang lupain niya.
Hanggang doon sa diretso, hanggang sa kabila. Hanggang sa kabila. Grabe, no? Huwag ka dadaan dito, akin to, sabi ni Ikaw yung magkaroon ng ganyang... Ay, balik na sa gawad. Uwi na yun? Hindi pupuntahan. Babalik yun dito. Baka dito yung matulog, dito mas maganda. O nga pala, pati itong ilaw na to mga first timers. Ganitong klase, ganito mismo. Ito naman ay regalo naman to ni Mayor TV. Eh ngayon, nagbebenta na rin ako. Nasa TikTok din to. Bilhin na kayo. Order na kayo para may panggas kami. Tsaka pang bili-bili ng tig 200 namin na... Yung merch natin, mahal. Ayaw nga pala! Sa mga susunod na upload, malamang i-follow niyo ako sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook page ko. Doon ko i-announce yung pinakaunang merch na ilalabas ko. Hindi na siya boy first time na merch, kundi yung ilalabas ang pangalan ng ating merch na ngayon ay League. L-I-G, ang ibig sabihin doon, life is good. So, ang version 1 ng t-shirt na ilalabas ay sa mga susunod na araw. At yun nga, sana supportahan nyo, bili kayo mga first timers kasi yung kikitain namin dito is yun yung pang suporta namin sa Philippine Loop na gagawin namin. So, ganoon lang talaga. Kailangan namin mag-come up ng mga bentables ba na makakatulong sa budget namin sa pag-Philippine Loop. Para hindi masyadong mabigat eh. Mabigat mag-loop eh. Malaking gastos. Lalo na sasakyan tayo. So, yun. Gagawin namin magbebenta-benta kami ng kung ano-ano para pandagdag namin sa mga budget namin. Kahit Siyempre, panggas, pagkain, di support din ba? nila yung mga kasama natin. Mm-mm. Diba? Pakisupport na rin po si J. Bry and K-Camp. Meron din po silang merch. Ako, si K-Camp, at saka si J. J. Bry. Habang ginagawa namin yung looping, ay mga tendero din kami ng mga merch namin. So, Yes. sana hindi lang merch ni Boy P yung suportahan natin. Suportahan din natin yung dala-dalang merch ng ating mga kaibigan na si K-Camp at saka si J. Bry. Kumbaga, nagtutulungan kami dito para dun sa additional fund namin. Kumbaga, parang fundraising to. Kumbaga, magbibenta. Tapos yung kikitain, pang suporta lang din sa amin. Pang food, pang gasolina, at yung ang mahal dyan talaga is yung yung tawid-tawid ng isla na sumasakay kami ng barko. Hindi, joke lang. Sarap. Tama-tama nga lang eh. Kulang pa nga. Kulang alat siya eh. Grabe. Saka may ulam pa tayo ba, di ba? Oo. Ito na rin yung kanin namin. Yung tira-tira namin kanin ba? Team Team Bahaw. Bahaw. Ayan. So, sana supportahan nyo kami. Bumili kayo ng mga merch namin para pang-support sa Philippine Loop. Para tuloy-tuloy din tayo. Diba? Para tuloy-tuloy din. Hindi kayo mauubusan ng kwento. Hindi kayo mauubusan ng vlog ni Boy P. Supportahan nyo kami. Oo, ako bahala. Basta mananawa ka. Ay, hindi kayo mananawa. Mae-excite kayo palagi sa mga i-uploads kasi syempre ang haba ng biyahe nun, di ba? Talagang surprising ang mga pwedeng mangyari sa mga vlogs nun, yung mga kwento nun, hindi natin pwedeng planuhin eh. Hindi natin pwedeng i-anticipate yung mga pwedeng mangyari. So, full of surprises and excitement at thrill ang mangyayari to kasi 'di ba nung mga nakaraang mga biyahe natin na nag-Luzon, Visayas, Mindanao tayo, talagang solid yung experience eh. Talagang masaya, may hindi, kumbaga ito yung kwento ng totoong buhay ng pag-van life, itong gagawin natin na pag-iikot ng buong Pilipinas mga first timers. So, abangan niyo yan. February na ngayon, nagpe-prepare na kami. At gugulatin na lang namin kayo ng announcement. Magugulat kayo na pag-upload ko, simula na pala ng Philippine Loop namin. Correct. Bili kayo ah. Bili po kayo. Yan ang nababagay na music sa mga ganitong moment. Yung tipong nasa Soler ka, nasa hotel ka, pero ang hotel mo, palayan, di ba? Ang buwan. So magdamag nating ilaw yan. Magsisilbing liwanag sa atin mamaya habang tayo natutulog. Kaya yung mga ganitong moment, hindi to dapat pinapalagpas. Hindi to dapat sinasabayan ng iba.
Dapat dito dinanamnam. Ang ganda, di ba? Yung sunrise mo, ang ganda. May bond pa tayo dito. Ganda dun oh. Usok-usok pa. Yung local vibe ba? Napakasarap. Ayan ha, mga first timers ha. Tignan nyo ha. Wait, ayan. Tignan nyo yung kabundukan na yan. Iikot ko yung camera. Bundok. 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 Bundok yan. Bundok. Bundok rin dito. Eh, mababa lang, mababang bundok. Ulap yan eh. Bundok. Bundok. Ano, bundok yun. Bundok. Hanggang sa may malaking bundok dito sa tabi natin. Kaya madalas nyong naririnig sa akin na welcome back to Cagayan Valley. Minsan hindi Nueva Vizcaya kasi ang Nueva Vizcaya is pasok siya sa Cagayan Valley. At tinawag siyang valley kasi nga napapaligiran tayo ng kabundukan. 360 yan. Ay, napakasarap. Ito talaga yung pinaka the best ngayon na moment. Yung buwan no. At habang inaantay na maluto yung pagkain namin, connect muna tayo sa internet world. Yung sinasabi nila na disconnect to connect, parang ang hirap talaga gawin. Kasi papalo talaga yung kabagutan kapag nagka-camping ka eh. So wala ka naman talagang choice kundi damputin yung cellphone mo at mag-Facebook ka o mag-YouTube. Huwag na tayong maging ano dyan. Kailangan pa rin tayong online. Abay, yung mga nagsasolo camping dyan eh, huwag nyo namang pag-alalahanin yung mga mahal nyo sa buhay na kung saan kayo. Kapag nagka-camping, eh, i-update din natin yung mga mahal natin sa buhay. Akala ko yung pagkain paluto na. Kain natin ngayon. Hindi pa pala. May nag-comment sa atin na walang sawang katakawan daw tayo. Siyempre, pag ako kasama walang sa pagkain. Masarap lang po talaga kaming kumain. Hindi po kami matakaw. Masarap magluto, masarap kumain. Kita niyo po ito? Oh? Yan po yung bagong kakainin namin. Sarap diba? Pagpasensyahan nyo na po kung medyo may katakawan kami. Lalo na ako. Luto ko na eh. Nasarap pa ako. Kinakain naman namin eh, kung hanggat maaari eh, mga healthy naman talaga. Lagi naman tayo may gulay. Oo. Okay na. Yun. Thank you Lord for this food. Thank you. And, May tigisa pa tayong sili ah. oo. Di ba may isda tayo? Ito nga. Ang ano natin bukas, breakfast, Meron na. Tuyo. Dog. hotdog. Tuyo, itlog. Hindi mo pa rin nararamdaman yung lamig? Hindi. Ang lamig ko lang ano, feel mo yun. Baka dahil kuluto ako. Dahil nagluto ka nga siguro. Ang saya tignan nung ulam namin. Sarap. Dati, alam mo ba? Nung, ano pa ako noon eh. Nasa ABS pa ako naman. Di ba lagi ako, pumunta ako, naging ano ko eh, naging lugar ko rin yung Baguio ba. Kumbaga, weekend ano ko ba? Or sabihin natin, day off, getaway ko ba? Pupunta ako ng Baguio. Tapos, mamamalengke ako mag-isa. Tapos magluluto ako ng broccoli tsaka ganito. So, Baguio. Isa to sa mga favorite ko na hindi ko nire-request sa'yo. Alam mo kung bakit? Mahal kasi. Mahal yung broccoli. Ngayon nalaman natin ano, Dito pala mura. mura pa dito. O di, let's normalize this. Ang mahal lang dito yung beef ba. Pero sapat na eh. Kung tayong dalawa lang naman. Oo. 200 pesos no? Wala pa akong lutong hindi mo nagustuhan, no? Wala pa akong luto na gustuhan mo no? Ang paggawa ng bonfire pagkatapos kumain, mood setting yan bago matulog. So hindi lang din naman natin pwedeng sa campsite lang ito gawin. Pero sa ganito kasi nating Ro camp tayo, di ba? Roto eh. Ang ano naman, nagiging safe tayo kasi nagpapaalam tayo. Di ba? Pero syempre, hindi pa rin tayo 100% safe.
Kaya minsan mahalaga may mga aso. Oo. No? Yun talaga. Isa yan. Kasi ang mga aso magbibigay signal, unang magbibigay signal. Yes. Di ba pag nasa campsite tayo, may quiet time. Mm-mm. Eto wala. Di ba? Oo. Dubaldal ka hanggat wala kang, hindi ka dinadapuan ng antok. Pero wala pa rin video, okay? Pero Wala wala pa pa rin rin video. speaker, diba? Kumbaga kung ano yung ways, kung ano yung Magpakapuyat ka hanggat gusto mo. Oo. Ah. mas ano lang talaga. Tulad yung sabi ko kanina, parang mas ang lawak niya isipin. Parang, for example ngayon, nandito tayo sa gitna ng sobrang lawak na lupain, di ba? So parang na-imagine ko palagi na, kunwari sa drone shot ba, ng gabi. Sa isang napakalawak na lupain, merong isang nagliliyab na apoy na merong dalawang tao doon na nagre-relax, Oo. di ba? Na nagluto-luto, parang ganyan. Parang miniature ba? Ganun ako mag-imagine ba? Sarap dito, ang init. Mahal, ba't kasing ka pa? Putol na tulog ko eh. Ang dami ko naririnig eh. Ano naririnig mo? Hindi ko alam kung ibon ba yan eh. Ngayon ko lang kasi narinig yung mga tunog ng huni ng ibon eh. Matulog ka na. 1:45. Pikit mo na yung mata mo. Takpa mo yung tenga mo. Buti sana kung wakwak yan na lang ko agad eh. Anong oras na mahal mo pa? Baka puyat ka pa. Kahit na medyo paputol-putol ang tulog, overall nakatulog pa rin ako ng maayos. Morning. Bago ako magtimpla ng kape, bago ako magluto ng breakfast namin, atabayanan ko tong pagbusilak nung araw, itong sunrise. Ang bilis ang bilis magbago ng kulay oh. Papunta pa lang sa orange, pero mamaya-maya yan. Orange na yan. Napakabilis oh. Para mga ilang segundo lang, ganyan na agad yung kulay niya. Ang bilis niya kumapal yung kulay ba. Pinaka-perfect para i-appreciate yung ganyang klaseng view. Dapat mayroon na tayong kape. Kaso wala pang kape. Kasi kapag ako nagtimpla ng kape, mawawala yan pagkatapos ko magawa yung kape. Promise, ganyan kabilis ang sunrise mawala. Yung ganyang klaseng view. Kahit na magbuklat lang ako ng drone, tapos pagpalipad ko, maaari wala na yan. Titignan ko, mahabol ko yan. Pero gusto kong namnamin na ngayon nakikita ko siya ng pasabog pa lang ba. Kung naaalala niyo mga first timers, anong kasabihan natin kapag may sunset and sunrise? Kapag sunset, tomorrow is another day. Kapag sunrise, kaganda, panibagong araw, panibagong buhay na pinagkaloob sa atin. At dapat magpasalamat tayo doon. Di ba? Pasalamatan natin yung buhay na meron tayo. Na hanggang ngayon, buhay tayo. Thank you, Lord. Di ba? Panibagong araw na haharapin natin, sisimulan natin sa ganito kaganda. Diba? Sabi ko na ulit-ulit ko sinasabi, tayo ang pipili kung paano natin isi-set yung araw natin, yung mood natin sa buong maghapon. Nakadepende yan sa atin kung paano natin sisimulan. So kung sisimulan mo nga, ulitin ko, kung sisimulan mo ang araw mo ng kalmado ka, magiging kalmado
ang buong maghapon mo. Ang tawag doon, mood setting para sa buong maghapon. Diba? Wala lang, tinitigan ko lang siya ng ganyan. Ayoko ma-miss yung moment na yan na gumawa muna ako ng iba. And then, pakikita ko wala na yan. Sunset, tomorrow is another day. Ito, sunrise, today is a new day. Panibagong araw, panibagong simula. Kalimutan mo na yung mga kahapon. Tapos na yun eh. Nailipas mo na yun, lipas na yun. Mahalaga yung ngayong araw, yung ngayon. Kung sino ka, or sino ako, or sino tayo ngayon sa buong maghapon at sa mga susunod. Huwag kang harsh sa sarili mo, ha? Yung kahapon yun. Yung ngayon, okay na yan. Ha? Ang bilis mawala. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Kung gumawa ako ng ibang bagay doon, na-miss ko yung moment na yun. Mga 2 minuto lang nakalipas. Wala! Diba? Minsan, may mga bagay na mas ang sarap ang sarap titigan, ang sarap namnamin na lang kaysa minsan videohan mo. Promise. Hindi porket ganito yung ginagawa natin, eh lahat yung nakaka-capture ko, hindi nakaka-capture lahat. Kaya minsan namnamin na lang natin. Bibidyohan mo natin. Tapatan lang natin ng camera. Tapos magkwentuhan lang tayo heart to heart. Yun lang yun. Pero bago ang lahat, kape muna ako. Ha? Para talagang kompleto yung today is a new day. Kapag kasi walang kape, day is a new day yun. Pero sabi ko nga, simulan natin ng maganda yung araw natin eh. So bago ang lahat, bago tayo makapagpasalamat kay Lord na okay tayo, buhay tayo. Yan, di ba? Huminga tayo. Nakakita tayo. Buhay tayo, guys. Kape. Hindi po pwede walang kape. Cute na. Gusto niyo talaga dalhin yun eh. Ibig magdala ng camping box ba? Ito ang dadali namin. Buhay probinsya daw eh. So, kulang nga lang sa space. Pero kaligayahan niya eh. Masaya siyang ito eh. So ito. Alam ka naman, pigilan ko kung saan siya masaya. Di ba? Tsaka girls eh. Mga babae, bad trip sa buhay. Tayo mga lalaki, gusto natin, maganda yung gamit natin eh. Sila yan. Sabi ko nga, sobrang practical ng mga babae. Kunwari, camping box na kunwari, ano ba magagandang brand ng box? Maliban sa league in time na magkakaroon tayo. Sabihin natin yung Thor na box. Nagagandahan dahil sa ganon. Pero sila, nagagandahan din naman. Pero yung nagagawa nung box na yun, nalagayan ang ibaka ng gamit ng pagkain o dalahan ng pagkain ba. At saka ito, pareho sa kanila yun. So, ma-justify nila yun na dalhin nito. Na pwede rin ito. So, wag na kayong papalag. Huwag na kayong papalag sa mga partners sa buhay, sa mga asawa, sa mga girlfriend nyo. Para tahimik ang mundo, sumang-ayon na lang kayo. Isa sa mga natutunan ko based on my experience. Alam nyo, ang salitang okay, ang laki na nagagawa ng kapayapaan sa mundo mga first time. Sa totoo lang. Hindi ako naging sarcastic dito ha. Hindi sarcasm itong sinasabi ko. Ang salitang okay, ang laki na nagagawa niyan para sa peace ng pamumuhay mo. Lalo na sa mga partners nyo, sa asawa nyo, o sino man. Basta sa mga babae sa buhay natin. Yung mga nanay nyo. Yun. Basta ganoon. Boy B, magugas nga ng pinggan. Diba? Mataas na yung boses. Sa isang word, magiging kalmado ang lahat. Okay.
Puro ka na lang edit dyan. Hindi ka na tumatayo dyan sa mesa mo. Baka gusto mo tumulong ka naman. Okay. Word of the day. Okay. Ito pa isang example. Itong lutuan. Sabi mo ito, anong brand ito? V1. Tapos meron kayong mga mamahaling mga lutuan na Covea, Nature Hike at kung ano pa. Sa paningin ng mga babae, lalo na yung masipag ba sa gawaing bahay, pareho lang lutuan yan mga Parstimers. Pareho lang lutuan yan. At dito kay Prisha, hindi nagmamatter yung ganyang kung anong klaseng lutuan ang gagamitin mo. Ang ilalaban niyan, ang i-justify niyan, wala yan sa lutuan. Sa nagluluto yan. Dahil kahit anong brand daw ng lutuan mo, pareho lang daw nakakaluto yan ng pagkain. Ngayon ang usapan dyan, kung masarap ba ang pagkain naluluto sa mga lutuan natin, mura man o mahal. Syempre tayong mga lalaki, dapat maganda ang lutuan. So, para hindi na humaba ang diskusyon. Hindi ito joke Kumbaga, ginaganda ko lang yung kwento. Pero alak na itutulong nito na learn how to say okay na lang sa mga partners ninyo, sa mga asawa ninyo. Sumunod na lang kayo. Kasi hindi naman yun sinasabi na in disrespect. Hindi yun dahil sa sinasabi na mayroon tayong ego na lalaki tayo. Andyan sila sa buhay natin Partner na natin sa buhay yan. Kasangga na natin sa buhay yan. So, wag na tayong makipaglaban. Kasi kakampi natin yan sila. So, learn how to say okay. So, mahal ang lutuan. So, hindi. Depende sa nagluluto. Makakapagluto pa rin naman pala. Edi, okay. Diba? Para payapa ang mundo. Meron world peace. Sige na, okay na kayo mga lalaki Huwag na kayo makapagtalo. Kasi yun yung wish ko ng birthday ko. Baka naman. Wala ako. May sasabihin lang ako. Pero minsan, wag puro okay Sinasabi ko lang yan kasi naririnig niyo. Points lang ako. Pero paminsan-minsan mga lalaki, palag-palag din palag-palag. Kasi kung puro okay tayo lahat gagawa. Okay? 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 Mahal, magluto ka ng kanin Okay. And there's peace. Mahal, magsahin ka ng kanin Okay. Ito na. Papatong ko na yung kanin. At para bibo tayo, dapat may kasunod yung okay. Anong next na gagawin ko, mahal? Itlog at tuyo, prito. Okay. Mahal, Ah, kapla mo din akong kape okay. Mahal. Okay. Di tahimik ang mundo. Ano sasabihin? Okay. Thank Thank you ba? At kung sakali. Talagang ako ever. Ever ako. Okay. Okay. Sama mo habang buhay ako na. Ako lang Breaking feedback unless I'm gonna stay right here. Stay till it disappears. Nagamog na yung kabundukan. Okay mga first timers, that's it for today's episode. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Magsipahinga na rin kayo. Maraming salamat sa suporta. Live is good dito mga first timers sa bayan ng Quezon. At magkita tayo sa next episode.